Hmm. Oh, C6. Slideshow. Hmm. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa gabing ito at lesson 6 na po tayo sa atin na makita sa screen. Ang pinag-usapan dito, yung sa sinasabi ko nung una pa, mula sa Henesis hanggang Revelation, isa lang ang tinutumbok dito, ang Panginoong Hesus. Ito ang kwento niya. Dahil doon sa seed of the woman, di ba? Si Panginoong Hesus po yun ang sinasabi hanggang sa Revelation yan. Kaya isa lang ang pinag-usapan dito sa buong Biblia, ang Panginoong Hesus. Kaya makikita natin dito yung kaya dito tayo po ngayon sa Bible history, ang kwento tungkol sa ating Panginoon. Sa lesson 6, makikita natin dito, ito sa ika-6 na pag-aaral, ito po yung paglalakbay ni Amang Abraham. Kaya doon tayo sa simula. Kung kasi may manual ito sa sa page 32 ng manual na ito, makita natin doon yung mga mapa ng lumang testamento, yun sa Palestina. Nandoon yun, makikita natin. Oh. Kaya pupunta tayo ngayon sa pag-aaral yung mga lugar na kung saan uh, naugnay doon sa buhay ni Abraham, ni Isaac, sa ni Jacob. At ang kanila mga pangalan ay makikita din natin dito sa mga mapa na kung saan sila ay naglalakbay. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Genesis chapter 11 na po tayo ang ating pag-aralan. Ito yung kanyang paglalakbay. At dito makikita natin na mula sa Ur of Chaldea papuntang Haran hanggang sa Ehipto. Kasi ito ang kanyang paglalakbay na inutusan siya ng Diyos. Uh, Hindi niya nga alam kung saan siya pupunta. Pero ang Panginoon ang siyang nagpaplano sa kanyang paglalakbay na ito. Kaya sumusunod lang siya sa utos ng ating Diyos. Kasama yung kanyang mga kasambahay o yung kanyang mga pamilya. Ano ang tinutukoy natin dito? Bakit tayo ay mag-aaral? Pag-aralan natin kung ano ito uh, ang lesson 11 ito. Na matulungan tayo na makikita natin yung mga ugnayan ng mga lugar at kung ano ang mga nangyayari sa lugar na yan na pinaglakbayan ni na Abraham, Isaac, at ni Jacob. Yan ang ating tinatarget dito o ating layunin kung ano ang nangyayari sa mga lugar na yon. Dahil kadalasan ang mga lugar ay nagpapakita ito na kung ano ang nangyayari sa mga buhay ng mga tao. Kasi may mga story din sa kabawat lugar. Sa pag-aaral na ito, makikita natin ang mga lupa at ang mga pag-aaral na ito ay makakuha po tayo ng uh, kaliwanagan para sa salita ng ating Panginoon.
Ito po ang mga lugar. Itong paglalakbay ni Abraham, itong kulay orange na yan. Kaya mula dito sa Ur of Chaldea, ito ang lakbay niya, makikita natin dito. Yung kulay orange na yan. O, papunta dyan Haran, tapos napunta sa Padan Aram. Dito na, at saka napunta, ang pinakahuli na rito ay yung Ehipto. Egypt, itong pinakahuli niya na pinuntahan mula doon sa Ur of Chaldea. Ang kay Isaac naman, yung kulay violet. Yung kay Isaac na pagbiyahe, ito, makikita natin yung kulay violet na yan. Hmm. Mula Cadiz, Barnya, ito tao. Saka pupunta sa Girar, mayroong Hebron, saka sa Bitil, at bumalik siya dito sa, basta kulay orange ang kay Isaac yan. Ang kay Jacob naman, yung kulay blue, nagmula ito sa ah, yung kanyang paglalakbay. Mula sa Damascus, ito, puntang Bitil, tapos bumalik ulit sa Damascus, sa Lais. Basta kulay blue, iyon ang kay Jacob na nilakbayan. O, tsaka, at dito rin siya sa nagtapos dito sa Sur. O, malapit din yan sa Egypt. O, kaya ito ang pinaka main road, yung kulay parang itim na yan, ay yung parang kulay main road yan, parang kulay dark gray. Ito ang mga pangunahing kalsada na kung saan sila ay pinakita rito kung ano ang mga daan. Ito ang pinaka main road sa mapa ito doon sa Old Palestine, sa Old Testament. Oh. Ang atin dito, sa ating pag-aaral nito ay mapag-aralan natin ang mga lugar ng Palestina. Oh. At makita natin yung mga kalupaan na kung saan ang kwento ng mga lumang testamento ay nangyayari. Yan ang makuha natin dito na leksyon. Yung mga sa mga lugar na ito. At malaman din natin kung ano ang mga nangyayari sa ating pag-aaral. Itong mga lupa na ito o yung mga lugar ay nagbibigay ito ng kaalaman sa atin upang ating lalong maunawaan kung ano ang nangyayari at kung ano ang sinasabi sa bawat geographical information na ito, yung mga lugar na kung saan kanilang tinahak. Dahil sa utos ng Panginoon din yan. At ang pangatlo, makita natin ang mga tao, ang kanila, mapag-aralan natin ang kanilang mga kabuhayan at malaman natin yung mga sinasabi dito na mga kataga, yung aakyat at saka bababa, yung wind up to or down to, dito malalaman natin mamaya sa ating pag-aaral nito. Saka dapat memorya natin, alamin natin yung lahat ng mga lugar ng lumang tipan doon sa Palestina. Dapat ma-memorize natin ito. Yun ang State of Palestine. O ito ngayon pinag-awayan nila dito sa Gaza Strip. Itong pinag-awayan ng Israel at saka ng Palestine. O makikita natin dyan yung sa Jerusalem. Ito. Maliit lang itong Jerusalem na lugar at malaki yung mga kapitbahay niya na mga Muslim. Pero hindi sila matalo-talo dito. Dahil ang pagkaalam talaga nila na sila ang pinili ng Diyos mula pa nung unang tipan. Sila ang pinili ng Diyos, yung mga Israel na yan. Kaya kahit anong mga away-away dyan, labanan, hindi sila matalo-talo. Dahil ang kanilang paniniwala,
ang Diyos ay nasa kanila. Kaya maraming mga Muslim country dyan o pinaligiran. Syria, Muslim din dyan. Jordan, Muslim din. Egypt, mga Muslim country yan. Pero hindi nila ito matalo-talo ang Israel. O itong pag-aralan natin na bigyan natin ng halaga ito. Ito ang pag-aaral sa Kanaan, Palestina, at saka yung lupang pangako. At alamin din natin ang mga lugar ng mga lupain na ito para malaman natin at makatulong sa atin kung paano ang paglimbag o ang meaning ng scripture. Makikita rin natin yan sa pag-aaral. Kasi sa mga lugar, makakita tayo o makakuha tayo doon ng interpretasyon dahil sa mga history nila na nangyayari. Kaya meron tayong kaalaman dyan, makatulong sa atin ito, yung pag-aaral ng mga kalupaan doon sa Lumang Tipan at ang kahulugan ng mga nakasulat sa banal na kasulatan kasi kasama dito yan sa pag-aaral. At makita natin dito yung mga mapa o yung lugar ng Lumang Testamento sa Palestina. At ang may examination pala ito kaya dapat paghandaan natin ito. Kasi pagkatapos ng lesson ng lahat na ito ay mayroong assessment. Kaya medyo maganda-handa tayo kasi may exam ito na mangyayari. Ito ang unang examen natin. Assessment lang sa pinag-aralan. Ito mga lugar, Old Testament Palestine. O sa south yan. Kasi ang north doon sa taas. Kaya ito ang mga lugar na kung saan may mga history dito. Itong Mount Nebo dito. Dito nakatayo si Moses na hindi na siya nakarating sa lupang pangako dahil may nilabag siya sa kautusan ng Diyos. Kaya pinakita lang sa kanya doon sa Mount Nebo. Kaya may mga kwento ito ang mga lugar na makikita natin. Yung River of Jordan, di ba? Diyan binaptizan si Panginoong Isos. Doon sa ilog ng Inon. Mababasa natin, mga Jericho. Marami ito na mga kwento na makukuha natin ito. Yung Salt Sea na yan. Yung dagat alat. Kaya may kwento din natin yan. Makikita natin sa ating pag-aaral. Kaya itong mga lugar na ito ay dapat malaman natin ito kung ano ang mga nangyayari. Alam mo, ang dami niyan sa lugar na yan. Isa-isahin natin. Ang Kanaan, 6,000 pala at 600 ang kanyang uh, ano ito, milyas ito, hindi ito meters, square miles. Kaya maliliit lang siya sa estado ng Massachusetts sa Amerika. Yan ang komparasyon sa lugar ng Kanaan. Yan ang mga lugar na kung saan ating mapag-aralan. Tapos may mga bundari yan. Sa north, Mount Lebanon. Sa south, Mount Negev. Sa desert east, and sa Jordan River west. The Great Sea, yung Mediterranean, yung kung saan doon si Apostol Pablo naglakbay. Yung una, pangalawa at pangatlong missionary journey ng ating Apostol Paul doon sa The Great Sea, Mediterranean. At ang sa Jordan Valley, faith above sea level at si Caesarea to Philippi. Ito mga lugar o 1,292 feet below sea level at Dead Sea in only some 130 miles. Kaya may Salt Sea, may Dead Sea. Itong River Jordan. May apat sa na sanga rito o yung kanyang ang galingan. Tatlo sa western side at isa sa eastern side. At ito galing sa mga Dead Sea.
yung ano ng River Jordan, yung mga tubig diyan ay galing dito sa Dead Sea na 120 miles ang layo. Oh. At 200 miles ang kanyang haba. Oh. At may lapad na 80 hanggang sa 180 ang lapad nito ng Jordan na makikita natin. Oh. Hmm. Ibalik ko muna. Ito yung itong bound for Canaan land. Dito sa Canaan, tatawid na sila dyan sa Red Sea. Si Moses, dito lang siya sa Mount Nebo. Pinatingnan sa kanya ang Kanaan kasi hindi na siya nakarating doon. At dito na siya namatay sa lugar nito. Kaya hindi siya nakarating sa Kanaan. Pinakita lang sa kanya ang view. Pero doon sila pupunta yung mga Israel. Dahil iyon ang lupang pangako sa kanila ng Panginoon. Kaya dapat makarating sila. Ito mga tubig niya nito doon sa lugar na yan, sa Kanaan. Yung may Lake Hula or Merom, mabasa sa Joshua 11, chapter 5, verse 11, kung saan dito nagkatipon-tipon yung mga kalaban ng Diyos o ng mga Israel. Yan ang nagkatipon-tipon sila dyan sa kay Joshua na yan. Kaya basahin natin ito sandali. Joshua chapter 5 at chapter 11 verse 5. Ang sinasabi dito, at ang lahat ng mga haring ito ay nagpipisan at sila'y naparoon at humantong na magkasama sa tubig ng Merom. Yan yung Likhola or Merom. Hmm. Upang makipaglaban sa Israel. Kaya yung mga kaaway ng mga Israel, dito sila nakatipon-tipon. Dito sa Merom ayon sa kay Joshua chapter 11 verse 5. Kaya ito pala ang Merom, yung mga sa sako pala ito ng Kanaan. Tapos yung dagat ng Galilea o Chineret na makikita rin dito. Sea of Tiberias, ang isang pangalan din niya ng Sea of Galilee. Ang tubig dito ay 685 feet below the sea level at may 9 milya siya ang haba at ang kanyang lapad naman ay 7 milya sa widest point na yan. Kaya malaki-laki rin. Dito natin nakikita na naglalakad ang Panginoon. At si Pedro, dito rin siya lumakad na sa lubungin ng Panginoon. Dito nangyari sa Sea of Galilee or Tiberias. Ang Dead Sea or Salt Sea, ang kanyang sa itaas ng kanyang tubig na yan ay 1,292 feet below sea level at ang pinakalalim niya 1,300 feet deep yung lalim niya kaya malalim din. Kaya yun ang mga tubig doon o yung sa parte sa Kanaan. Ito ang Dead Sea at saka Red Sea. Pero ito ang Sea of Galilee na kung saan yung sina Pedro kasama yung ibang alagad. Nakikita na lang naglalakad ang Panginoon. At si Pedro, di ba? Sabi niya, Panginoon, pupunta ako sa iyo. O lumakad siya. Dahil ang pananampalataya niya medyo mahina pa, na makita niyang alon, lumubog siya. Kaya makikita dyan ang kanyang pananampalataya. Ito ang Dead Sea. Bakit na siya nasabi na Dead Sea? Kasi wala siyang labasan. Walang outlet ito. Kundi ang tubig niya, dyan lang kasi maalat ito. Natutunaw lang dyan ang tubig sa alat. Oh. Saka itong Red Sea, matinawag na Red Sea kasi dito namatay yung mga Egyptian na di ba pinayagan ni Parao na umalis na mga Israelita sa Egypto. Ngunit nagbago ang kanyang isip, pinahabol niya. Kaya ito nangyayari.
dito sa Red Sea. Kaya tinatawag na red kasi maraming dugo ang nabuhis rito o yung nawala na makatawid na ang mga Israelites. Kaya iyon ang kwento ng mga tubig doon sa papuntang sakop na ito ng Kanaan. O sa Eastern Range, mga itong tableland, mga bundok naman ito. Yung plateau o sa eastern side ito. Kasi geographical areas ang ano natin ito pinag-aralan. Moab in the south. 3,000 ang kanyang taas niya mula sa dagat, 3,000 feet above sea level. Gilead o Mount Nebo, 2,631 feet above sea level na mababasa natin dito sa aklat ni Jeremiah. Basahin natin ito sandali. Jeremiah chapter 8 verse 22. Anong sinasabi dito? Ang sabi, dahil sa sugat, wala bagang balsamo sa Galad o Gilead yan, o yung Mount Nebo. Wala bagang manggagamot doon. Bakit nga hindi gumaling ang anak na babae ng aking bayan? Kasi ito sila na sumuway sa Panginoon. Kaya marami nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya sinasabi dito na sinulat ni Jeremiah kasi isa din itong propeta na hinulaan. Saka dito sa mabasa rin natin dito yung medicinal balm na sinasabi. Kasi iyon ang mga gamot ng araw. Nagkasakit sila dahil nagalit yung Panginoon sa kanila. Kaya yung mga kalaban nila, binigay sila ng Panginoon sa kanila. Natatalo sila o ayon sa kay Jeremiah na yan. At saka sa Basan, isa rin itong bundok. 2,000 feet sea level. May mga baka at yan ang kanilang mga produkto doon, mga kabakahan. Kaya dito sa mga awit, 22, basahin natin, 22:12, anong sinasabi dito ni Psalmist David? Niligid ako ng maraming turo. Mga malakas na turo ng basan ay kumulong sa akin. Yan ang mga sinasabi ni Psalmist David sa kanya. Itong basan na ito, ang marami palang mga uh, baka dito, yung mga turo. At saka sa Jeremiah, may sinasabi din dyan, Jeremiah 50:19. Basahin natin ito. Ang sabi, at aking dadalhin uli ang Israel sa kanyang pastulan at siya'y sasabsab sa Carmel at sa Basan. Yung 2,000 feet, Basan. At ang kanyang kalooban ay masisiyan sa mga burol ng Ephraim at sa Sagalan. Yan ang binigay sa kanila ng Panginoon. Kasi binalik sila ulit doon. Kasi kasi ang iba dyan na parang nagsumusuway sa kautusan ng Panginoon. Marami silang reklamo hanggang si Moses hindi na nakarating dahil sa reklamo nila. Kaya ito ang binigay ng Panginoon sa kanila. Itong sa basan na ito, binalik sila sa pastulan na para makita naman nila ang pagmamahal sa kanila ng Panginoon, bagamat sila ay lumalaban sa kanyang kautusan. At sa Amos, makita natin, mabasa natin dito sa Amos chapter 4, verse 1 to 2. Anong sinasabi dito ni Amos? Dinggin ninyo ang salitang ito, o mga baka ng Basan na sa bundok ng Samaria na nagsipighati sa mga dukha, na nagsisigipit sa mga mapagkailangan na mga na nangagsasabi sa kanilang Panginoon. Dalhin ninyo rito at ating inumin. At saka sa ikalawang talata, ang Panginoong Diyos ay sumumpa sa pamamagitan ng kanyang kabanalan
na narito ang mga kaarawan ay darating sa inyo na kanilang huhulihin kayo ng mga taga ng bingwit at ang nalabi sa inyo ay ng mga bingwit. Ito ang hula ni Amo sa kanila. Dahil lumalabag sila, hindi sila sumusunod sa utos ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinigay sila sa mga kalaban. Kaya marami sa kanilang nahuhuli ng mga kalaban. Dahil sa kanilang pagsuway, yan ang disiplina sa kanila. Nung araw, aktwal ang disiplina, antimano. Pag nagkasala ka, talagang disiplinahin ka ng Panginoon. Direktahan sila. Kaya ibang patakaran nung unang tipan. Sa bagong tipan ngayon, iba na eh. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mawala. Kundi gusto niya na tayo lahat ay makarating sa kanyang inihanda na tahanan. Oh. John 3:16 at saka 2 Peter chapter 3 verse 9 to 10. Magsisi. Kaya dito walang pagsisisi pag nagalit ang Panginoon. O bigay sila kagad. Ipapatay sila ng Panginoon dahil sa kanilang paglabag sa kanyang mga utos. Kaya utos, ibang utos nung una, iba din sa atin ngayon. Mayagpag ang ating pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos ay sa atin. So, itong Amon, Prince of Moab. Dito na tumitigil ang mga Israelitas kung mayroon silang talagang sugurin. Dito sila nagkatipon-tipon, yung Prince of Moab dito. At ito ang ruta nila, dito sila. Itong Mount Nebo kanina na kung saan nakatayo lang si Moses, pinakita siya itong land of promise, itong kanan. Hindi na siya nakatayo dito sa Jordan River at saka sa Dead Sea. Dito siya nakatayo. At dito na siya namatay sa Mount Nebo. Kaya ang mga Israelitas, pag may susugurin sila, dito sila nagtipon-tipon dito sa Plains of Moab. Dito sila. Siguro may mga briefing muna bago ang atake sa kalaban. Kaya makikita natin dito yung Jericho, Jerusalem, ito ng Kanaan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Ito mga bundok. Ang bundok, 12 sa western side of Jordan River, yung Mount Lebanon. Dito si Solomon gumamit ng kumuha siya ng kahoy, yung Lebanon. Kaya ang Lebanon maraming cedar tree ito. Kita nyo sa flag nila, cedar tree ang symbol dahil maraming cedar tree rito sa bundok ng Lebanon na kung saan si Haring Solomon kumuha ng mga kahoy para ipatayo sa kanyang bahay. Mount Meron, ito mga bundok na yan. Jebel Jarmuk, mga ano na ito, mga modern names na ito. Mount Meron, saka yung Horns of Hatin. Dito pala yung Beatitude. Dito pala itinuro ng ating Panginoon ay yung 8 Beatitude. May dalawa pala itong parang bundok-bundok na ito. Topics, parang mayroon dalawang ano sa siguro ang Panginoon upo doon sa isa at ang iba naman dito sa kabila. Beatitude Mountain, yung Mount Horns of Hatin. At saka Mount Tabor. Oh, dito may nangyayari dito. Marami mga Israelitas na mga sundalo ang nakipaglaban sa mga kaaway. Itong Mount Tabor nito. Memorable na bundok din ito sa buhay ng mga Israelitas. Ito ay yung Beatitude, ito pala yung bundok ng Mount of Hatin na kung saan ang Panginoon ay ito dalawang peak Mount of Beatitude na makikita natin. Kaya siguro ang Panginoon dito sa kabila, ang mga iba dito, saka iba sa mga batuan, itinuro na yung 8 Beatitude. Makikita natin dyan sa Mateo 5, mababasa natin.
Kaya ito ang bundok ng Mount Hatin o Beatitude Mountain. Alam mo, makita natin, no, wala pa mga kahoy. Kaya nung panahon ng Panginoon, talagang ma marami ang disyerto na kanyang nilakaran. Hill of Moray. Oh. Ito naman ang bundok na ito sa ating pagkakaalam, yung Little Hermon sa modern times, dito pala dinala ni Abraham para ialay si Isaac, itong Hill of Moray. Mount Gilboa o si Saulo at saka si Jonathan dito namatay sa Mount Gilboa. Kaya may mga historical na malalaman natin. Mount Carmel, oh. Elijah at ang Baal na propeta ay nagpaligsahan sila. Dito makikita rin natin yan. Si Elijah, tsaka si Baal. Si Baal, yung mga kampon ng kadiliman niya. Dito sila nagpakita ng kanilang kagalingan. Yung Mount Ebal, oh. Yung bundok na kung saan na-curse ng Panginoon at ang Mount Gerizim, yung Mount of Blessing. Kaya Mount Ebal, Mount of Cursing, and Mount Gerizim, Blessing. Nasa banal na kasulatan lahat yan sa Biblia. At saka yung Mount Zion, sa loob pala ito ng Jerusalem o inside the walls of Jerusalem. Kaya yung Mount Zion pala yan na, na may awit ito na Mount of Zion. Saka Mount of Olives. Oh, sa labas ito ng Jerusalem na makikita natin ayon sa kwento dito sa geographical. Ito ang Hill of Moray. Oh, yan, nakita niyo yung kahoy na yan. Oh, diyan nakita yung tupa na ialay. Saka dito dinala ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac dito sa Hill of Moray na ito o Moriah. Kaya nagtatanong si Isaac, Ama, malapit na po tayo sa Dambana o sa lugar na kung saan mag-alay. Saan ang tupa na iaalay natin? Saan tayo kukuha na? Kasi burnt offering. Oh, hindi alam ni Isaac na siya pala ang ialay. At dito napatunayan ng Panginoong Hesus o ng Panginoong Diyos na si Abraham na tinaguri ang ama ng pananampalataya na tapat ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil itong kaisa-isang anak niya, siyam na po siyam si Sarah at nanganak ng kaisa-isa at tapos iaalay niya sa Panginoon, mawala uh, ang kanyang supling o tawag na ang magmana sa kanya. Pero ang Panginoon talagang sinusubukan lang siya kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Ngunit siya ay sumunod. Nang undayan niya na ng sundang, may tinig mula sa langit. Yan na patunayan ng iyong pananampalataya. Huwag mo pagbuhatan ng ang kamay iyong bata. Nandyan, mayroon na isang alay diyan. Yung tupa na doon sa kahoy, itong nakikita natin. Kaya preserve pa nila ito. Ang tagal-tagal na. Kaya historical geographic place ito. History. Mount Hebron. Si Abraham at si Samson ay mayroon silang ugnayan dyan sa bundok na yan. Si Samson, alam niyo yung pinakamalakas na tao. Yung sa buhok niya pala, yung lakas niya. Kaya pinutol ni Delilah yung kanyang buhok. Kaya natalo sila sa mga Palestina. Iyon ang mga kwento dyan. Mayroong tatlo dito sa eastern side ng Ilog Jordan at ito ang Mount Hermon sa Ilog Jordan ito. Mount Gilead. Ito ang kung saan sila, ito pala ang kanilang panangga sa gitna ng Israel tsaka sa mga kalaban. May panangga. Kaya bundok pala yan. Diyan sila nagkatipon-tipon.
at saka sa Mount Nebo, east of the northern end of Dead Sea, na kung saan si Moses, doon lang ipinakita sa kanya ang lupang pangako. O nakita natin kanina doon, yung Mount Nebo, at doon na din siya inilibing sa lugar na yon. Hindi siya nakarating sa land of promise o Kanaan o yung Israel ngayon. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Hindi siya pinayagan ng Panginoon dahil sa kanyang pagkakamali lang. Kunting pagkamali. Kaya ganun ang Panginoon nung araw. Antimano, disiplinahin ka. Hindi tulad sa atin ngayon, pwede ka pa magsisi, bigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos habang wala pa ang judgment day, bago sa dumating kailangan, tayo ay nasa kanyang panig na at pag-ingatan natin ang ating pananampalataya. Kung magkamali man tayo, humingi agad ng pagsisisi. Alam niyo ba kung bakit sa bago tayo matulog, nananalangin tayo? O, dahil hindi natin alam na sa ating pagtulog, dumating ng Panginoon. Hindi tayo makapagsisi o mamatay ka na, kunin ka na niya. Ang iba hindi na nakarating ng umaga. Kaya importante yung panalangin bago matulog para makapagsisisi ka. Dahil hindi natin alam ang kanyang pagdating. Kung natulog ka, hindi ka nanalangin, hindi ka nagsisisi, may sasagutin ka sa Panginoon. Dahil iyon ang kanyang kabilin-bilinan na ayaw niyang mapahamak ang lahat ng mga tao sa sanglibutan, kundi mga sisisi sila. O, 2 Peter chapter 3, verse 9 and 10. O, ayaw na mawala tayo. Kaya kailangan manalangin. At saka sa pagising, manalangin. Iyon ang hinahanap na Panginoon. Pasalamat tayo na hindi pa tayo kinuha. O, ang buhay natin hindi pa niya kinuha. Patuloy pa ang ating paglilingkod sa Kanya. Ito ang Mount Nebo. Yan, makita natin dyan. Ito. Mount Nebo. Dito si Moses, pinakita lang sa kanya. Tatawid sana sila dito sa Jerusalem o yung land of promise. Kaya hindi nakarating dito. Saka pinatingnan na sa kanya. Yun ang ayun ang land of promise. Yan ang Dead Sea na dapat tawirin nila. Yung ibang Israel, nakatawid na. Si Moses dito na lang siya kasi hindi sa pwede. Yun ang disiplina ng Panginoon sa kanya. Kaya nakatawid na, mag-isa na lang siya rito. Kaya dito na rin siya inilibing, dito na siya namatay. Ayon sa kwento ng buhay ni Moses. Moses viewing land of promise. Pinakita na lang sa kanya. Itong 10 henerasyon ni Shem, sa Genesis 11 pa rin tayo. Genesis 11, 10 to 26. Ito ang 10 mga henerasyon ni Shem. Kilala nyo yan? Si Shem, Siam at saka si Japet. Yan ang henerasyon niya. 10 mula sa verse 10 to 26. Huwag nating basahin ito kasi matagalan tayo. Ang Diyos ay talagang nagpapatuloy pa rin na ang tao, kahit na sila ay naghimagsik para sa Kanya, mayroon pa rin awa ang Panginoon. O, nandoon pa rin ang Kanyang awa. Kahit na ang tao ay patuloy na lumalabag sa Kanyang kautusan, ay mayroon pa sang habag na natitira. Kaya ito sa mga henerasyon na ito, oh, 3 anak ito ni Noah, si Sim, si Ham at saka si Japet. Si Sim ang panganay. Kaya ito ang kanyang henerasyon. Kaya dito rin nagmula dito sa Genesis nito ang pag-iba-iba ng mga lingwahe. Dati isa lang ang lingwahe, Hebrew lang. Dahil sa kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos, at doon nagsimula sa Tore ng Babel, ginulo ng Panginoon ang mga salita. Dumami na ang salita. Nagsimula dito sa paggawa ng Tore ng Babel. At ang tao ay hindi na isa ang salita na tulad noong araw Hebrew. Ngayon, makapagsalita na sila ng iba't ibang lingwahe.
at iba't ibang pakipag-usap, oh, na ang tao ay maging isa ay imposible na. Oh, tama naman kasi yung iba sa atin hindi naman tayo marunong iba marunong magsalita ng Inchik. Pero karamihan sa atin hindi makaintindi. Kaya hindi ito pag-isa, kundi mayroong pag-agam-agam. Hindi tayo magkaintindihan ng mga tao dahil sa dami ng lingwahe. Kaya ang mga tao sa mundo ay nagsisikalat at nakarating sa iba't ibang parte ng sanglibutan o James Line Age. O, ito ang kanyang henerasyon. O dami na nga, may English, may Dutch, German to, Francis, Italiano, Espanyol, Portuguese, Netherlands. O dumami na. Dati Hebrew rin yan. Dahil sa kanilang paglabag sa Diyos, ginulo ng Panginoon ngayon ang kanilang salita. Kaya dumami ng salita sa buong mundo. Kaya tayo, marunong tayo sa English, makaintindihan. Pero yung Netherlands, bihira lang makaalam sa atin. Yung mga German na yan, salita nila. Kunti lang malaman natin, pero hindi tayo fluent. Pero sa English, okay lang makaintindihan. Kaya may ginawa din ang Panginoon na pangkalahatan para makaintindihan ang buong mundo. Arpaksad, yun ang mga ano ni Shem, Arpaksad, Sala, yung mga henerasyon niya. Eber, Pilig, makita natin dyan. Rio, Sirog, Nahor, Tira, Abram, Nahor, Haram. Yan ang mga generasyon ni Shem na galing sa kanyang lahi. Ito sa kanya. Genesis 11:10-32. Mahaba ito pag binasa. Pero ito ang Shem's genealogy. Shem, Arpaksad, Sala, Eber, Pilig, Rui, Sirog, Nahor, sakay Tira. At saka sa Tira, dito galing din sina Abraham. Abraham, yung Abraham. Saka si Abraham, may anak sila na si Isaac. At saka si Isaac ng anak, yung si Jacob, saka si Israel. Ito ang Misaya na yung binhi ng babae dito na sinasabi. Genesis 3:15, ito na ngayon ang binhi. Ito na ang Misaya. Ito ang ating Panginoon. Saka dito na galing si Nahor, kay Sarai, si Haran, yung saka si Lot, yung kamag-anak din ito ni Abraham. Kaya ito kay Shem's genealogy, Genesis 11:10-32. Oh, kailangan may paalala. Si Shem ay buhay pa nang mamatay na si Abraham. Kaya nabuhay siya sa naabutan niya rin sa nang buhay pa si Jacob. Hmm. Naabot niya rin. Saka ito ay nangulugan na mayroong 13 mga henerasyon na kung saan alam niya sa kanyang personal na pagkaalam tungkol sa baha. Oh. At kung ano ang kanyang narinig na mula pa sa kay Metosila about creation. Si Metosila ito pinakamatanda na tao sa Biblia. Kaya si Shem, 13 henerasyon pa ang kanyang naabutan. Alam niya kung ano nangyayari. Kasi kasama sa doon ni Noe sa Arka. Tatlo sila, si Shem, Siam, at si Japet. At alam niya na mula din kay Metosila ang paglikha ng sanglibutan. Si Metosila, na direkta din na alam niya sa kay Adan ang paglikha at ang pagbagsak ng tao o yung pagsuway ng tao at ang kanilang kasalanan kung saan nagmula ang kanilang kasalanan. Sila ang pinagmulan. Pero origin of sin po hindi natin minana yon ang kanilang kasalanan. Tayo ay nadamay lamang sa kanilang pagkakasala. Kaya ang kwento rito,
ay binabalik-balik ng mga tao na nakakaalam at nakakita o nakakipag-usap sa kanila ng personal. Dahil sa istoryang ito, may mga record na ito ang mga pangyayari noong mga araw na yon. Personal na eyewitnesses nakakita. Ito ang mga tunay na saksi. Kasi nasaksihan nila, nakita nila. No? At kung ano ang mga nangyayari noong mga panahon ng lumang tipan. Ito si Methuselah. At 969 years, kalaya mo yan. Umabot siya ng kulang-kulang 1,000. Siyempre sa mga panahon na ganyan, ang buhok na makita mo, at saka yung balat niya talagang nag-iiba na. 969 years. Siya ang pinakamatanda na tao sa Biblia. Ang una sa apat na lugar na kung saan si Abraham ay tumuloy ay mababasa natin yan sa Henesis 11:26 saka sa Henesis 12:8. Ang unang pinanggalingan na yung Ur of Chaldea, yung sa Ur of Chaldees, dahil doon nga siya na nakatira. Kaya iyon ang unang istasyon niya, doon siya nanggaling. Sa Genesis 11 yan mababasa natin, saka sa 26. Ang sabi dito, at nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram. O dito si Abram na galing. Si Nachor at si Haran. Kaya makikita natin at kung doon sa chapter 12 verse 8, mabasa din natin ito kasi iyan ang nakalagay doon sa outline natin. At mula noon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bitil. At doon niya itinayo ang kanyang tulda na nasa kalunuran ang Bitil at nasa silangan ang Hay. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. Kaya mula sa Ur of Chaldea, napunta sa doon sa Bitil. Itong sinasabi, iyon ang kanyang ito ang simula sa kanyang kwento sa makikita natin sa mapa mamaya, yung sa Ur of Chaldees, mababasa natin mamaya dyan. At ito ay natapos sa mapa doon sa Old Testament Palestine. Ito mga kanyang pinanggalingan. Kung saan si Abraham ay ang lahat niya na panahon ay doon niya uh, talagang ibinigay. Yung buong buhay niya ibinigay doon sa doon sa Palestine kasi doon na sila napunta. Hmm. At ang iyong nativity 11:36-26:32 mababasa rin natin diyan. Pero huwag natin basahin kasi mahaba-haba 'yan. Ito kay Abraham's journey. Mura dito sa Haran or of Chaldean, ito na palang Iraq ngayon. Dito pala sila galing. Si Abraham. Tapos pumunta sila ng Kanaan. Ito ang Kanaan. Kasi kasama na sila dito doon sa paglalakbay. Kanaan. Tapos ditong Mediterranean Sea, itong dagat na yan. Malawak yan. At saka dito na sila sa Egypt pumunta. Ito ang kanyang mga journey. Itong first station. Ito ang unang tawag sa kanya. Sa 15:5, basahin din natin yan. 15 verse 5. Ito ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo at sa kanya'y sinasabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Alam mo yan? Iyon ang unang tawag sa kanya ng Panginoon. Tumingala ka.
At kung makita mo ang mga bituin, iyan ang mabibilang sa iyong binhi na darating. At saka sa mga gawa, mayroon din pala ito. Acts 7, basahin natin sandali. Kasi Acts 7, verse 2 to 3. Ang sinasabi, at sinabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, mga kinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhati ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. At sa talata 3, at sinabi sa kanya, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya itong sinasabi ko, hindi pa alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Ituturo pa lang sa kanya ng ating Panginoon. Wala pa siyang kaalam-alam kung saan siya ituturo. Kaya ang pagtawag nito kay Abraham ay makikita natin na yung mga masasamang impluensya dito ng mga tao ay namumuhay na ang pagtawag sa kanya nito. Kaya siya ang inutusan ng Panginoon at ang kanyang maging biniyaya ang mga kung ano ang nasa bituin, ang dami niya. Kaya hindi obra ang evil dito. Dahil ang evil gusto niya itong seed of the woman ay kanyang patayin para hindi na matupad yung hula sa kay Panginoong Hesus. Kahit anong gawin niya, di ba sa nakaraan natin pag-aaral, may mga tao na ginagamit ang Panginoon para ma-preserve ang seed of the woman. Hmm. O mga tao ito ay mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sila ay palaging hayag sila sa paggawa ng kasalanan. Hmm. Kasama ito ni Abraham kasi sama-sama sila eh. Kaya ang kasamaan nga iba ito ay naging mapagsamba sa Diyos-Diyosan at naging makasalanan. O yung ikalawang istasyon, itong Haran. Mula sa Ur of Chaldea, napunta sa Haran, yun ang ikalawang tawag sa kanya. At si Tira na ama ni Abraham, namatay sa edad na 205 years na mabasa sa Genesis 11:32. Basahin natin sandali. Genesis 11:32. Sabi, at ang managing araw ni Tare ay 205 at namatay si Tare sa Haran. Doon ang nilibing si Tare. Si Tira o Tare, ama ito ni Abraham. Kaya kasama niya sa paglalakbay na makikita natin. At saka kay Joshua, meron din sinasabi, basahin natin ito, Joshua chapter 24, verse 2. Anong sinasabi dito ni Joshua? At sinabi ni Joshua sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dakong roon ng ilog na dilit ibat si Tare na ama ni Abraham at ama ni Nachor ay sila ay naglilingkod sa ibang mga Diyos. O yung mga kamag-anakan na ni Abraham ito kasi mga relatives sila eh. Nagsamba-samba na sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ito ang sinasabi ni Josue, hindi nyo ba alam na dito dumaan yung ating mga magulang at ngayon umiba ang inyong mga pananampalataya na sumasamba na kayo sa mga Diyos-Diyosan o idolatrous people sila at hayag ang kanilang maging makasalanan. Kaya itong dikuling of Abraham, o kasama na yung mga kamag-anak dyan. Ang kanyang pangalawang pagtawag, Genesis, punta natin. Genesis chapter 12, 12 verse 1 and 2. Basahin natin. Itong pangalawang tawag sa kay Abraham,
Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay na iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo sa iyo. Tuturo niya. Tapos dito sa ikalawa, at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. Kaya ito ang sinabi o iyong pangalawang tawag sa kanyang ng Panginoon. O, gagawin siya ng isang malaking bansa. Palain mo, yung lahat na bituin sa himpapawid, iyon ang maging kalahi niya. Ang dami nun. Kaya malaking bansa ang ibibigay sa kanya ng Panginoon. At ang kanyang pangalan ay alalahanin dahil siya ang ama ng pananampalataya. Ito ang kanyang paglalakbay na mayroong pananampalataya. Dahil ituturo pa lang sa kanya ang lugar na kung saan siya pupunta. Hindi pa niya alam. Pero mayroon siyang pananampalataya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kasi mayroon ng hula sa kanya. Gawin siya na maging isang malaking bansa. Kaya ito ang kautusan ng Diyos sa kay Abraham. Itong lupang pangako. Makita natin sa chapter 12, verse 1, chapter 17, verse 7 to 8. Oh, natupad ito. Oh, sa 12, chapter 12, verse 5 to 8, natupad. Saka sa kay Joshua, 21:43 to 45, natupad din ang land of promise nito. Saka kay Nehemiah 9:6. O, yan ang pakipagtipan sa kanya ng Diyos sa kay Abraham. At ang bansa na ipinangako doon sa binasa natin sa 12:2 na sinasabi diyan, gagawin kitang isang malaking bansa, ay natupad ito doon sa Exodus 1:7. Punta natin ito. Basahin natin. Exodus chapter 1, verse 7 to 10. Ito ang sinasabi. At ang mga anak na Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan at ang lupain ay napuno nila. Oh, hanggang ano yan? Oh, 8, may bumangon ng isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala, si Jose. Oh, yan ang sinasabi pa diyan. At sa Siyam, at sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak na Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. At sa talata 10, hayot tayo'y magpakadunong sa kanila. Baka sila'y dumami at mangyayari na pagka nagkadigma ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilayas sa lupain. Ito ay natupad na sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Oh. Yung pagtatag ng kaharian ng Israel is ito ay natupad na rin ito dahil marami ng hari na ibinigay ang Diyos sa bansa ng Israel. Kaya ito ang pakipagtipan ng Diyos kay Abraham na may isang lupang pangako na ibibigay sa kanila at isang bansa na ipinangako. Yung ikalawang estasyon sa Sikkim, ito ang sa gitna ng Mount Ebal at saka sa bundok ng Gerizim, yung blessing and cursing. Dito sa ikatlong estasyon niya na pala ito. Oh, pumasok na sa lupa na kung sa diin, gumawa siya ng altar para sambahin ang Diyos. Kasi sa kanila yung altar gawa sa bato yun na doon mo sunugin yung mga burnt offering para sa Panginoon. Kasi iyo ang kanilang kinagisnan na kung sila ay magsamba sa Panginoon, meron silang mga alay, yung mga hayop at yung mga magandang ani, kung ano yung walang kapansanan. Kaya dito sa Sikkim pala siya gumawa ng altar para sambahin ang Panginoon. Ginawa ito, binago pala ito ng Panginoon ang promesa sa kanya. Sa Genesis, punta natin ito kasi
Genesis 12:7. Basahin natin. At napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Ito yung sa bundok ng Mount Ebal o sa gitna, yung Sikkim. Dito siya sinabi ulit sa kanya ng Panginoon na magtayo siya roon ng isang dambana at ang Panginoon ay magpakita sa kanya. Kasi nung araw, ang Diyos ay nagpapakita sa kanya mga anak. Tulad kay Moses, nagpapakita doon sa the burning bush. No. Kaya ang Diyos direktahan na nakikipag-usap sa kanila. Kaya ang ang ikaapat na estasyon doon sa Bethel, o na tinatawag na bahay ng Diyos, pero sa original niya na pangalan, ang Lost o Light. O doon, gumawa ulit siya ng uh, altar doon sa Bethel. At sinamba niya naman ang Panginoon. At tumuloy na sila papuntang Nigib. Ito ang mga lugar na kung saan pinagalakbayan ni Abraham. Ito sa Sikkim, na kung saan siya ay gumawa ng altar at sinamba ang Panginoon. Kita nyo, gawa sa bato dyan. Dahil dyan sinusunog yung mga mabuting ani at saka yung mga walang kapansanan na mga hayop na inaalay nila sa Panginoon. Iyon ang kanilang pagsamba sa altar na yan. Sa Bethel. O, Abraham built an altar in Bethel pala ito. Hindi Sikkim, sa Bethel. Ito na pala. Lesson 6, ito lang, maigsi lang pala ito. Kaya may panahon pa tayo sa dagdag komento o mayroon kayong katanungan sa ating pinag-aral. Tandaan na natin yung mga lugar na kung saan na mga nangyayari. O kung may mga tanong o dagdag sa ating pag-aaral, pag-usapan natin yan. Questions. Stop recording.